Alam nyo, sa kasaysayan natin, maraming kwento ang parang natatabunan na lang pero puno ng mga aral na hindi dapat makalimutan. Ngayon, kilalanin natin ang isa sa kanila, ang kwento tungkol sa huling paninindigan ni David Dula. Isipin nyo to, pag namatay ba ang leader ng isang revolusyon, ano nang kasunod? Di ba? Ang madalas nating isipin, tapos na ang laban. Pero, paano kung hindi pala ganun kadali? Well, dyan mismo papasok ang kwento natin ngayon. Kasi, yung ipinaglaban ni Dula, hindi lang to basta pag-aaklas. Ito'y isang prinsipyo, isang ideya, na mas matibay pa kaysa sa buhay ng kahit sinong tao. Okay, so para maintindihan natin kung gaano kabigat ang paninindigan ni David Dula, kailangan muna nating balikan kung saan ba to nagsimula. Nung brutal na pinaslang si Sumuroy, para sa mga Espanyol, game over na. Malinaw ang message nila. Tapos nang maliligayang araw ninyo. Inakala talaga nila na kapag nawala na yung leader, bibigay na rin ang buong revolusyon. Yun ang akala nila. Pero, alam nyo, kahit gaano pa kalakas ang takot, may isang apoy na hindi nila napigilang magliyab. At doon sa mga bundok ng Samar, doon muling sisibol ang pag-asa. At may isang pangalan na lumabas, isang tao na tumayong muli para ituloy ang laban. Siya yung tumangging hayaang mamatay na lang basta-basta ang apoy na sinimulan. Sino nga ba si David Dula? Well, siya lang naman ang kanang kamay ang pinagkakatiwalaan ni Sumuroy. Siya yung general na habang yung iba baka sumuko na, siya hindi. Pinili niyang lumaban at dahil doon siya ang naging, kumbaga, huling kuta ng pag-asa para sa mga kababayan niyang nangarap ng kalayaan. At ang galing dito, hindi lang sila basta nagtago sa bundok at lumaban. Hindi. Gumawa si Dula ng isang bagay na mas malalim pa. Nagtayo siya ng sarili nilang komunidad, isang alternatibong lipunan. Isipin nyo, isang lugar na walang sapilit ang paggawa, walang poloy serbisyo, yung mismong dahilan kung bakit sila nag-aklas in the first place. Pinatunayan niya na, posible pala mabuhay ng malaya. At huwag nating isipin na saglit lang to hindi to ningaskugon mula 1650, pagbagsak ni Sumuroy, hanggang 1653. Halos 3 taon silang naninindigan sa ilalim ni Dula. 3 taon! Grabe, isipin niyo yung tibay ng loob nila. Siguradong naging bangungot to para sa mga Espanyol. Pero syempre, sa bawat laban, darating ang pagsubok. At dito talaga masusukat kung ano ang tunay na halaga ng katapatan. So dito natin makikita yung dalawang naglalabang puwersa. Sa isang side, yung mga Espanyol, ginamit nila yung classic divide and conquer strategy. Nag-alok sila ng amnestia, ng kapatawaran sa kung sinong susuko, tapos tinakot naman nila yung mga tutulong sa kanila. Ang goal, sirain sila mula sa loob. Pero sa kabilang side, ano ang sagot ng mga tauhan ni Dula? Isang bagay lang, katapatan. Katapatan sa kanilang leader at sa kanilang ipinaglalaban. At dumating na nga ang taon na susubok sa lahat, 1653. Ito yung turning point. Kasi sa isang labanan, nasugatan ng malubha si David Dula. So isipin niyo yung sitwasyon. Gutom na sila, pagod, tapos may alok pa ng amnestia ang mga Espanyol. Perfect timing, di ba? Para iwanan na lang nilang kanilang leader. Pero hindi nila ginawa. Pinili nilang manatili sa tabi niya, kahit na ang ibig sabihin nun ay kamatayan. Grabe, yun ang sukdulan ng katapatan. Sa huli, nahuli si Dula. Pero alam nyo, yung pagkahuli sa kanya, hindi yon ang katapusan ng kwento. Sa totoo lang, doon pa lang nagsisimula yung pamana niya. Dinala siya sa palapag, sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat. At doon, sa harap ng maraming tao, binitay siya. Isang napaka-brutal na paraan para ipakita ng mga mananakop ang kanilang kapangyarihan. Pero yung dapat sanay maging simbolo ng kanilang tagumpay, naging kabaligtaran. Yung pagkamatay niya, hindi yun naging tanda ng pagkatalo. Sa halip, ito ang naging selyo, ang pinal na patunay ng kanyang hindi natitinag na paninindigan. At ito yung pinakamahalagang takeaway dito Kung si Sumuroy ang nagsindi ng pusporo, si David Dula ang nagpanatili sa apoy. Siya ang nagsigurong hindi ito basta-basta mamamatay dahil sa kanya nagtagal ang laban ng higit pa sa inaasahan ng lahat. Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na to. Isipin nyo nga, kung yung ganung klase ng katapatan na ipinakita ng mga tauhan ni Dula,
Kung ganoon din sana ang naging pagkakaisa ng lahat ng mga leader sa Visayas noong panahong yon, sa tingin nyo, posible kayang tuluyang nag-iba ang takbo ng ating kasaysayan? Anong sa tingin nyo? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.